Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng Mayo 2024. Ang bilis po ng panahon. 23 ng May at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:34 ng umaga. Huwebes at medyo makulimlim. Madilim ang umaga. Parang uulan. Nais ko lang mag-vlog po patungkol dito sa yung pagpirma ni Bato de la Rosa tapos ay umiyak siya. Yan po ang tatalakayin ko. Kaya ko naman naisipan ito ay may nag-comment dun kahapon. Dinescribe ko kasi yung 15 na pumirma para tanggalin si Zubiri sa pagkapresidente ng Senado. Ay nag-comment si Arnold Fernan ng Cebu. Nag-comment sa akin ay si Batukan niya ay puro kalokohan. Ayan po ano. At tinitignan ko po yung mga comments ng iba sa ibang vlogs. Ay iisa ang sentiment ng mga tao. Ayun nga. Puro kabalbalan o puro kalukuhan o wala sa hulog o maarte kasi nga umiyak pa eh. Opo. At yan po ang tatalakayin natin at maganda kasi ito dahil hindi lang ito para kay Bato de la Rosa. Opo. Hindi lang ito. Lahat ng tao pwede po mangyari ito at ito ay patungkol sa ganong pagkakataon na nakita natin. Opo. Hindi ko naman i-down si De La Rosa dito kasi nga may mga maganda ding katangian na simbolo ng ganun. Opo. At ito ay nakuha ko po ito sa pag-aaral ko ng Biblia o yung mga style ng mga tao kasi tahimik po ako eh. Hindi po ako nakikipag-usap sa pero maobserba ako. Opo, pag nakita ko nagsasalita, hindi ako sumasawat. Pero inoobserbahan ko po yung mga style. Ayan po, kaya ko may conclusion ako na ganito. Ang topic po natin ngayon o ang title po ay bakit ganon? Pumirma tapos umiyak si Bato de la Rosa. Yan po. At parang hindi ka panipaniwala. Opo, ano? Kasi nga pumirma pala siya eh. Tapos nung umiyak siya. Oh, 'di ba? Oh. Ay maganda po itong topic natin ngayon. Natatalakayin natin pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan itong batch number 1 na sumusuporta sa ating vlog. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, si Al Olalia ng Bacolod, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay araw-araw po na nagsisikap na mag-vlog. 30 minutes lang o 40 minutes from 6:30 to 7 o'clock. Si Libra Girl, si Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu. Ito yung nag-comment kahapon. Larry Narvaez, salamat po sa inyong comment. Salamat po. Josian Lan, Elenita Sculpture ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta
ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiq, Juna M. Rinaldo Abintino, Mil Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigaco, Ait Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John DeCinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lenny Sumintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko sa inyo na ating suportahan o panoorin. At marami po tayong matututunan sa kanila kasi nakikita ko na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. Ito po sila, no? Si Michael Apasimli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantor, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Ka Walde Carbonel. Ugaliin po natin na parating manood sa kanila at suportahan pa natin sila. Nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay para po sa ating bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating topic ngayon na bakit ganoon pumirma tapos umiyak si Bato de la Rosa. Ayan po. Maganda po ito. At hindi ko naman ini-impose o hindi ko naman na sabihin natin na ginagawa kong konsesyon sa inyo itong aking palagay o pananaw. Kung hindi nyo po gusto ay okay lang. Kung gusto naman ninyo ay pagbulay-bulayan nyo. Inuulit ko, hindi ko ini-impose. Ito lang ay sarili ko lang pananaw dahil sa pag-obserba ko po ng mga tao. Bakit umiyak pagkatapos pumirma ni Bato de la Rosa? Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Ito, sinulat ko na para hindi ko makalimutan. Lang ito parang summary. Iyan po ay palatandaan na wala siya prinsipyo na pinaglalaban. Opo, madali siyang madala Wala talaga siyang pinaglalaban o wala siyang ang tawag dyan ay conviction kung ano yung ilalaban niya. Kaya ganyan po. Opo. Kahit saan pwede siya. Yun po ang ibig sabihin yan. O sabihin natin na nag-aalangan siya. Walang ang conviction po Kasi kung may conviction ka talaga ay sa bagay na yan
ay ilalaban mo eh. At ako, madalas kong nararanasan yan. Opo. Ikikwento ko sa inyo mamaya para maintindihan po, kung may oras pa. Maaaring sanhi sa kulang pa ang kanyang karanasan sa politika. Pwede rin. Kapos pa siya sa karanasan o sa mga style ng mga politika o ng mga politiko, kaya ganyan. At totoo naman kasi ay kwan siya ang orientation niya ay sa pagkapulis Opo. Pwede rin na iniisip niya baliwala iyon. Pwede rin pero hindi niya nakikita ang impact niya kasi nga sinusubaybayan ng maraming tao Every eye see him doon sa pag-iyak niya Kaya siguro hindi niya iniintindi yun, pero magkukumin po ang mga tao nung nalaman na isa pala siya doon sa pumirma. Ayan po. Ay bali wala nga siguro, akala niya ganun lang, pero hindi po sa mga mapanuri po ng mga tao, magkakaroon ng konklusyon. Ang sinasabi nga ng iba bakit paiyak-yak pa siya pumirma pala siya, hindi ba? Ngayon, sa isang banda naman, ito yung sinabi ko kanina na hindi naman lahat ay hindi maganda Opo. Sa isang banda ay kung i-analyze din ng ibang tao yan, ay ito po sa isang banda, pwede rin sabihin na madali siya pakiusapan. Ayan po. May mga tao talagang ganyan na ayaw niyang pahindian. Opo. Yung nga sinasabi ko na naranasan ko rin yan Yang ganyan. May mga tao talaga na mabait na ayaw pahindian yung nakikiusap. Opo. Ganon yan. Kaya kung dalawa yung nakikiusap ay dalawa din ang sasagot siya na oo. Pero kung minsan magkasalungat. Ganun po yan So yan ang isa nakikita ko dyan, madali siyang pakiusapan, mababa lang ang kanyang kalooban. Opo, totoo po yan. Ako, nakikita ko sa style ni Bato ay simple lang ang kanyang buhay o ang kanyang kalooban. Opo. O madaling lapitan o madaling pakiusapan. Hindi siya plastic o madali siya mag-react. Yan po, ang isa sa maidi-describe ko na kagandahan. At ako po ay mas gusto ko ganyan ang mga kausap ko na tao o kasama ko na mga tao. Yung hindi plastic o nasasabi niya kung ano ang gusto niya. Opo, mas madali kasi pakisamahan niyang ganyan. Kisa dun sa sumasakay lang yung iba Opo, pinapadama ka lang. Ngayon, pagkatapos ng usapan ay mapansin mo ay wala namang wala namang value yung mga sinasabi. Pwede rin sabihin kulang pa ang kanyang karanasan na sa politika. Ayan din na katulad din dun sa una. Opo, kaya ganyan. Hindi niya alam yung impact niyan o hindi niya alam ang pwedeng kahinatnan ng ganyang mga desisyon o mga aksyon. Ayan po Ngayon, pero kahit na pa ang manit dito sa dalawa, kasi ibinigay ko na yung yung good at saka bad. Lumalabas na mahina ang kanyang karakter. Ayan po, simbolo po yan na yun nga kanina sinabi ko na wala siyang pinaglalaban.
mahina ang kanyang karakter o wala siyang karakter. Opo. Sa iba siguro, sa militarily ay mayroon. Pero pagdating dito sa politika o dyan sa ganyang mga bagay, opo, ay wala talaga. At nakikita nga natin yan eh. Ayan po mahina ang kanyang karakter o wala siyang pinaglalaban sa patungkol sa bagay na yan. Opo. Ayan po. At siguro naman ay tayo ay lalo na sa may mga kaedaran ko, mag-66 na po ako, ako po ay parati kong narinig sa matatanda noon, oy, walang karakter yan, huwag kang makisama dyan o delikado yan. Yun ang sinasabi nila. Hindi ba? Yung mga tao na walang pinaglalaban o walang pangarap sa buhay siguro o walang karakter minsa kung saan na lang napupunta. Ganon. Pero inuulit ko particularly po lang ito dyan sa political issue. Opo, hindi naman pwede na sabihin natin na walang karakter si Bato de la Rosa kasi naging kwan yan PNP chief o kaya mataas din ang katungkulan niya hindi niya maatin yan kung wala siyang karakter. Dito lang po sa usapin na patungkol dyan sa lawmaking body kasi nga pinasukan niya yan hindi ba o politika, hindi ba? Ayan po. Ngayon ay opo, ganun po ang naririnig natin sa matatanda at hanggang ngayon palagay ko ang description pa rin ng ayaw ng tao sa isang tao ay yun nga, walang karakter o wala siyang matigas na paninindigan. Opo, ganun Ngayon, ay bakit nagkaganon? Ay yan nga politika po yan Opo, yan po ang reason dyan. Sa politika kasi, naririnig din natin sa mga matatanda o sa mga vloggers o sa mga yung mga poet o mga makata, hindi ba? Yung mga sumusulat ng dyaryo ay yun nga, ang politika ay wala namang permanente dyan. O, yun ang sinasabi nila, hindi ba? O, ibig sabihin ay walang mga karakter yan. Yan sa ganyang usapan. Opo. At ito nga, iuugnay ko na nga dito nga sa James 1:17. Basahin ko lang po at ito ang tatalakayin ko. Every good and perfect gift is from above. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ayan po ang James, Every good gift or every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow o shadows. Hindi ba? Pansinin nyo po yung shadow nyo o anino nyo. Sa umaga na andun sa kabila, hindi ba? Paghapon na, ay naandun sa kabila. Ganun po ang mga tao. Balingbing, hindi ba? Ganun yan Pero po yung gift na nanggagaling sa itaas at sinambit po dito ay from the Father of the heavenly lights, does not change
like shifting shadows. Lahat na po yan, pati yung wisdom na nakukuha po natin sa itaas o sa Diyos. O sa ang tawag kasi dito ay from the Father of the heavenly lights. Ayan po. Isang description kasi ng Diyos ay siya ang liwanag eh. Ayan po. Yan ang isang description ng Diyos. Kaya ganyan. Ulitin ko yung wisdom na nakukuha natin sa mga politiko o mga politika ay pabago-bago po yan. Nagbabago talaga yan. Pero yung wisdom o yung gift, kasi yung wisdom gift po yan eh. O may gift of healing, may gift of yung magaling kang magsalita. Ganun po yan. May gift na generous giving. Ayan po. Gusto mo tumutulong sa mga tao o nagbibigay sa mga mahihirap. Gift po yan. Inilalagay doon sa ating kalooban. At yun naman ang ginagawa natin. Lahat ng mga good gift or perfect gift ay hindi nagbabago kasi nga ito ay galing sa itaas. Opo, kasama na yung wisdom. Ngayon ay ayan nga, ay simpre, pabago-bago yan kasi nga ay politika po yan eh. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Pumirma na siya, nung umaga ata, pumirma na siya, alam niya na pumirma na siya, tapos nung nag-speech na si Zubiri ay naiyak siya. Pero tama naman yung sinabi niya eh, naiyak siya dahil parang lumalabas na konsensya siya. Kaya nga kako yung kanya ay hindi naman siya plastic eh. Opo. Ganun po yan. Talagang nangyayari po yan sa tao. Nangyayari po yan sa tao. Ikikwento ko lang po sandali lang nung nagturo po ako sa college ng engineering, ako po ang kauna-unahan na nagturo ng mga major subject. Third year na sila. Isang buwan na wala pa nagtuturo. Ay hindi naman ako inabisuhan ng agad eh. Opo. Ay naka-assign ako sa high-rise building dyan sa Maynila. Ngayon ay tinawagan ako na kung gusto ko magturo. Ay magturo ako. Sige. Ngayon, yung mga magulang ay tuwan-tuwa dahil nakita nila ako na dumating na. Akala namin wala nang magturo. Sabi nila ay dadalhin na namin sa Maynila ang mga anak namin. Mahal ang bayad. Sige, nagturo ako. Pero nung after a while, yung second semester, may dumating namang isa. Kasi hindi ko nakaya yan, Hindi ko nakaya. Hiwalay na yung mga subject ng mechanical at saka electrical. Hiwalay na yan. Ngayon, after another semester, dumating na naman yung isa, yung civil. Opo. Ngayon, ay ang din namin noon ay hindi naman nagtuturo. Hindi siya nagtuturo, pero siya ang din namin kasi nga matagal na siya eh. Chemical engineer siya, pero wala naman siyang tinuturuan. Ganon. Pero siya ang din namin. Ngayon, pinetition siya nung mechanical engineer. Yung sumunod sa akin. Sabi niya, i-petition natin. Ayun, pinapirma niya yung mga bata. Ay simple, mga estudyante namin di pipirma yun. Ngayon, nung pinapapirma niya ako, pipirmahan ko din sana na i-petition na tanggalin yun, yung din namin na chemical engineer. Pero nung kinausap ko yung bago na bata na
civil engineer, wag tayong pipirma dyan, sabi niya. Bakit tayo pipirma dyan? Wala naman tayong complaint sa kanya. Din natin siya, igalang natin siya, sabi niya. Hindi ako pumirma. Ngayon, dinala na nung mechanical engineer doon sa presidente. Ayun na, nagkagulo na. Ay pasalamat ko at hindi ako pumirma. Ayun po. Pero pipirmahan ko na sana kasi nga yung mga estudyante pumirma eh. Oo, yung mga tinuturuan namin na tanggalin na yung din. Pero nagpasalamat ako kasi sabi nung bago, kapapasok ng civil engineering, mga isang semester lang siya eh. Huwag, sabi niya. Hindi maganda yan, sabi ganun. O, hindi na ako pumirma. O, ganun yan, ano? Kasi nga, madali din akong pakiusapan. Opo, ganun yan. Pero nung hindi ako pumirma, ay hindi naman napalitan yung din. Kasi iisa lang niya eh. Ay tatlo kami dakwan na nagtuturo. Ganun po yan. At Romans 5, basahin ko lang po ito, no? Romans 5, 2 hanggang 4, through whom we have gained access by faith into the grace in which we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only that, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Ayan po. Yan po ang pag-develop ng character. Tinalakay ko na po ito nung isang araw. We glory or we rejoice in our suffering, sabi ni Paul. Because we know that suffering produces, dito kasi perseverance eh. Patience. Ayan po produces patience. If prolonged, it produces perseverance o endurance. If prolonged, produces character. Doon po nabubuo ang character ng isang tao. Ayan po yung character, kasi nga kinakausap po ang Diyos dyan eh. Kinakausap mo na po eh. Ganun sa nangyari kay Dilima. Ay bakit ako binilanggo dito? Kakausapin mo talaga ang Diyos eh. Kasi wala ka nang pwedeng kausapin eh. Ganun sa nangyari din kay Ninoy. Na wala na, iniwan na siya eh. Iisa na lang niya ay nasa solitary confinement pa siya. Diyos ko, sabi niya ay gusto kong nagmamatay. Ganun, pag umabot ka na dyan, suffering po yan eh. Doon na didevelop po ang character. Kung nakita mo na tinutulungan ka ng Diyos. Pero kung hindi, ganun ang mangyari sa iyo kay Judas Iscariote, nagpakamatay. Kasi nga siguro, kinakausap niya ang Diyos, hindi naman sumasagot ang Diyos. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, yung pagkaligtas natin bilang isang tao ay nasa desisyon po ng Diyos yan. Kung bibigyan kanya ng pabor, pwede. Pero kung hindi, yun nga, ganun kay Judas Iscariote na nagsisi siya, pagkatapos niyang ibininta niya ang kanyang Panginoon sa 30 pirasong pilak pero nagsisi siya. Umiyak din siya at hindi lang yun, pumunta siya doon sa nagbayad sa kanya. I betray innocent blood, sabi niya. Sinagot siya ng mga nagbayad sa kanya. What is that to us? Sabi ganun. Ano sa amin yan? I betray innocent blood, sabi niya Kasi alam niya na walang kasalanan si Jesus Christ I see to it for yourself, sabi ng mga kausap niya. See to it for yourself. What is that to us? Ayun. Inihagis niya yung 30 pirasong pilak at umalis na siya at nagbikti. Ayan po. Pinulot naman ng mga Parisyo yung 30 pirasong pilak at sabi nila ay ibibili natin ito ng sementeryo.
ibibili natin ng sementeryo para sa mga tao na mga estranghero na mamamatay dito sa Jerusalem. Ayan po, binili nila ng sementeryo. Yun po, ay nasa hula yun, hindi ba? Nasa hula yun na yung presyo niya ay ibibili ng sementeryo. Ganun po yan. Nasa mga 300 ata na hula yan, isa yan. Ano? Ngayon ay, yung ang sinasabi ko dito, yung karakter na kukuha yan dahil sa ating mga paghihirap. Kung nagtiyaga tayo may tumutulong sa atin na usually ay nanggagaling sa Diyos, ay nadidevelop natin ang karakter at yung hope in God. Ayan po ano. Proverbs 16:9. The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Ayan po. Yan po ang katotohanan dyan. Yung steps ng righteous man ay nanggagaling sa Panginoon po yan. Kaya hindi nagbabago yan. Pero yung mga politiko na ganyan, ay it is like a shifting shadow. Hindi ba? Ang description po ng Biblia dyan is like the appearance of the sky. Ayan po, na kung minsan ay parang uulan na hindi, o parang andaling magbago, like the appearance of the sky, or like a shifting shadow. Ayan po. Kaya, normal lang yan. Opo. Yang ganyan. Yang pumirma siya, tapos ay umiyak siya. Hindi ba? Parang drama. Pero, ay okay yun. Ay talagang ganun talaga eh. Hindi ba? At wisdom po kasi yan na nanggagaling sa dito, sa ibaba. Pero kung ang wisdom niyan ay nanggagaling sa itaas, na kung minsan ay ginagabayan tayo ng Panginoon, ay yun, hindi mangyayari ang ganyan. Opo. Ngayon ay ano pa po ang sasabihin ko dito? Palagay ko ay wala na hindi ko na imamagnify yung mga nababasa ko sa mga comment. Grabe po eh. Opo, grabe. Pero ako, hindi ko po kinukondem yung mga ganyang mga tao. Ang una kong nararanasan dyan, kahit ano yan, kahit na yung mga tao na nangalon niya o nahulog sa ganyang pagkakamali, ay naaawa po ako. Opo, bilang isang born again, kaya po ako nagsisikap dito kasi nga ang una kong nararanasan dyan ay naaawa ako. Kasi nga ay naintindihan ko po eh. Naintindihan ko po yung ganyan eh. Opo, sa politika po ay wala pong permanente dyan. Ay, alam nyo naman yan, hindi ba? Ay, bakit nga? Ay, kasi nga yung wisdom na nagpupunta dyan ay is not coming from above. Ayan po. At expectin po natin yan, lalo na dyan ngayon, yung composition ng 15 senators, hindi po matatatag yan. Opo. Mga first-timer yan, at anytime yan, anytime, pwedeng bumaliktad yan. Hindi po matatag yan, At yung 7 ata eh, yung mga new fight dyan eh, o yung mga first-time senator dyan eh. Hindi ba? Ay samantalang dun sa yung hindi pumirma ay 7 yun, mga batikan po yun at saka eksperyensado. Kung baga sakpan battle tested na sila. Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at sana tayo ay may natutunan na wag po natin na husgahan na ganyan. Kung hindi, kahabagan po natin kasi nga ay alam natin na ganyan talaga ang mga wisdom na nanggagaling sa baba. Ayan po sige po at dalangin ko po na sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom naman na nanggagaling sa itaas.
At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.